Okay mga Lods, so bibigyan ko lang kayo ng update kasi ito yung lalaki na sigaw ng sigaw sa chismis. Ito siya yan eh. Naalala ko to kasi sobrang ingay nito talaga. Sigaw, ito yung hinamon ko ng debate, hindi naman siya lumaban. Tapos naningil pa siya ng 200,000. Pero tapos tinignan ko yung numbers niya. Okay lang, para alam mo kasi pag sa ganito kasi yan eh, pagka DDS vloggers ka, talagang relatively may views ka, lalo na sa YouTube, sa Facebook. Hindi naman malaki yung mga views na yon. Hindi naman yun parang yung mga sikat na YouTuber level. Pero para maningil ka ng 200,000 for a debate, dapat meron akong magigain doon. Kunyari, mapapakilala mo ba ako sa buong Pilipinas dyan sa fame mo? Kasi as it stands, mas malaki yung mga platforms ko sa'yo. Ikaw ang makikinabang sa akin, boy. Katulad niyan, di ba? Nag-viral ka dahil sa akin. Congratulations. Now, this person kasi, nakita ko yung mga content niya, puro pro DDS siya. Now, for the sake of argument, literally for the sake of argument, papatulan ko yung isang argumento niya. So, dito kasi, ang linalaban ko rito is, maaresto si Bato and valid yung warrant. Nangyari naman talaga today, okay? So pakinggan na natin yung mga sinasabi niya and i-debunk natin, himay-himayin natin. Iniskipan ko na ng kalahati kasi wala namang kwenta yung iba eh. Meron siyang warrant of arrest. Dapat sumuko siya para ipakita sa mga Pilipino na siya po ay anong tawag doon? Alam mo yan yung hirap kasi sa mga ganitong klaseng matatandang nagva-vlogs eh. Hindi sila articulate masyado. So, ang warrant of arrest kasi hindi yan matter of privilege, okay? Na ibig mong sabihin, pwede mo siyang tanggihan, pwede mo siyang hindi tanggihan. Hindi ganun yun, okay? Ang warrant of arrest is something na may ginawa kang mali, dapat yun iserve sa'yo, okay? Duty yan, obligasyon ng gobyerno yan if ang isang citizen ng kanyang bansa or ang isang tao sa jurisdiction ng kanyang ng bansa ay dapat ay may ginawang mali. And unfortunately, si Bato, since meron tayong residual obligation sa ICC, kailangan iserve sa kanya yung warrant, okay? Kasi hindi naman tayo hindi member ng ICC. Dati tayong member ng ICC. Kasi pinanood ko yung ibang mga content nito eh. Palagay ko hindi niya naiintindihan yung buong konteksto nito. Like even if yung mga lawyers ng DDS yan sila Jimmy Bondoc nahihirapan mag-explain about sa ICC at bakit valid yung warrant of arrest na yun. Paano pa kaya yung mga alipores nila na mga vloggers na kinakanta lang yung mga maliliit na detalye nito. Talagang malilito kayo. Siya nga, hirap na hirap o, biruin mo. Tapos nakita ko kasi may mga long format siya dito sa YouTube. Ang akin lang, ano ba yung pinanonood nyo exactly dito sa tao na to? Karunungan ba? If karunungan, makinig na lang kayo kila Topacio. Yan, kila Jimmy Bondo, kila even kay Harry Roque. Bakit? Kasi sila legally fluent pagdating sa mga ganitong bagay. Si Sas at saka si Sas or si Joey, pwede pa eh. Kasi itong mga alipores nila, wala talaga tong bilang, quite literally. Never ako magbabayad ng 200,000 dito eh. Siguro someone like, kunyari ka-debate ko halimbawa si Harry Roque. Yun, may sense pa yun eh. Yung niya, acceptance niya. Pero dito sa tao na to, Diyos ko Lord. Diyos ko Lord, walang dati kasi ito nga nakwento kasi sa akin to ni Silver Voice. Ito pala ay boxing content creator, commentary siya ng boxing. Siyempre madali ang view sa commentary, binanatan niya. Okay lang naman. It's a free country. Pero ang sinasabi ko lang, dapat kung nasa political vlogging space ka, kaya mong humarap. Quite literally, nasa harap mo na ako, ang sinisigaw mo lang, chismis. Tapos nung narinig ko yung mga argumento mo, walang kakwenta-kwenta, hindi mo yata naiintindihan yung pinagsasasabi mo. Ang pagsuko po sa batas ay hindi yan optional, okay? Kailangan mong gawin yon. Kasi pag hindi mo ginawa yon, pipilitin ka nila. Ang gobyerno po, monopolize nila ang violence. Meaning to say, if you resist, they will insist.
with force. Kaya nga ang 'di ba yung sinasabi lagi nila nila Bato nanlaban si ganito, nanlaban si ganyan. That is why may mga ganon. Okay, tuloy natin. Ayoko kasing i-live to baka kasi mag-isang oras ako It's not worth our time. So, Maging role model siya na pag may warrant of arrest ka, dapat sumuko ka. Kasi Dapat senador lang. ka tsaka dating PNP chief. oh, Yan po yung ito na dialogue yung nila. argumento niya. Hindi yung dialogue. Hindi yung dapat niyang gawin yun. Kasi nga, may warrant of arrest siya and valid yung warrant of arrest yun. Ang hirap kasi dito sa mga ganitong vlogger. Pag lumabas yung sasabihin ng Supreme Court, di ba? Ibig sabihin, definitely mali na sila dun sa position nila. Di na nila kayang ibahin. Kasi hinimod na nila na sobra yung puwet ni Bato Oh. Okay. Ano naman ang ano natin diyan? Ano? Ano naman ang banat natin Diyos diyan? ko. Role model po si Bato. Bakit? Taliwas po sa mga gusto nyong palabasin Ang tagal na ng dapat buwelo maging role model. Yan po ang role model. Huwag kang sumuko sa dayuhang korte. Hindi naman dayo ang korte yung yung humuhuli Tayo yung huhuli kay Bato at dadalin siya doon sa international court. Hindi yun foreign court. Magkaiba yun Ang foreign court, China, United States, 'di ba? Foreign yun. Walang hindi tayo member nung foreign state na yon. Hindi tayo kailanman magiging kasali sa korte ng China or ng United States. Pero ang ICC once upon a time kasali tayo doon, 'di ba? Si Miriam Defensor Santiago nga dati judge doon Alam mo ba 'yon? 'Di ba ang tatanga nito talaga sobrang tatanga. Tapos maniningil pa ng 200,000? Ang tanong ko, saan banda? Okay lang naman magbayad lalo na kung worth yung tao Kunyari, sikat talaga. Pwede kahit million pa yun kasi magigets mo yung star power na tinatawag Pero puta ito, hindi alam yung pinagkaiba ng foreign court sa international court, mali na yun. Di ba nga, napakaraming batas na kino-quote dito, RA 9851, di ba? Yung may surrender clause na yan, pinagtatalunan lagi yan. Bakit pa ulit-ulit tayo dyan? Kasi this is napakalalim ng legal nuance nito. Hindi lang ka pwedeng makinig sa vlogger dahil gusto mo yung sinasabi nila. Kailangan mapanuri ka. Sasabihan nyo ako dito nang wala akong utak nung pinakinggan ko yung mga sinasabi nyo, tangina mga walang laman Kung wala pa akong utak, paano kayo? Sabi ko nga sa inyo, magdebate tayo lahat ulit kayo. Kung gusto nyo lahat kayo dyan, yung mga impacto dyan na umano sa akin, na pumalibot sa akin, kayong lahat, ako mag-isa. Kuha tayo ng arbiter na gitna lang. Abogado pa yung arbiter natin. Tingnan natin kung sino mas tama sa ating lahat. Dinaan nila ako sa sabay-sabay Siyempre, ma-overwhelm ako dyan. Pero pumapalag pa rin ako. Hindi naman ako totoong umaatras Siyempre, sa dami nun, mapapaano ka talaga. At saka nakikita ko, may pulis na sa Gedli Di ba? Pero ano yung final words ko dyan? Di ba sabi kong gano'n, may makukulong yan si Bato, valid yung warrant niya, makukulong yan si Bato. Hindi ba, pag linabas niya yung bungo niya, huli agad siya? Dahil tayo ay Pilipino, hindi tayo dapat. Kung tayo man po, Hindi naman kasi ito about sa pagka-Pilipino. Hindi ito about dun This is about human rights. Human rights na tinarantado ni Duterte tsaka ni Bato. Hindi ko kayang i-explain sa inyo ng mas simple yon, okay? Once upon a time, kasali tayo sa International Criminal Court, okay? And meron silang mga taluntunin doon na dati nating sinusunod yon. Kaya nga sila nakasuhan ng crimes against humanity. Kailan yung period nung pagkakaso sa kanila? From 2011 to 2018 or 19 yata somewhere there. Nung mayor pa si Duterte at chief of police pa lang ng Davao si Bato at yung unang mga taon ng Duterte administration. Ibig sabihin, shoot pa rin tayo. Hindi nila sinisisi yung onwards. Hindi yon boy. Alamin mo.
Wag puro ngas-ngas about sa mga nababasa mo sa mga or napapanood mo sa mga DDS vloggers na kabaro mo. Sisingil ka ng 200 tas yung 200,000 yung singil mo sa akin tapos putang ina yung yung ano yung argumento mo pang piso 5 utang lang yan. Walang kalata. Ito yung, alam nyo, matagal ko naman kasing naanuhan yan eh. Yung mga tanga sa tao sa buhay ko. Either tatawagin nila akong siraulo, lasing, adik, pag di nila naiintindihan yung sinasabi ko. So ako talaga, minamaster ko yung simplihan yung salita para miski bobo ka, maintindihan mo talaga. Diba? This is a person that does not understand what he is saying, quite literally. And then you will charge me 200,000. Sino ka ba? Kinangina, hindi ka nga sikat, hindi ka nga biggest YouTuber dito eh, tapos sisingil ka ng 200? Pwede pa eh, kung sikat ka eh, kung kilala ka eh. Kapal lang mukha talaga. Isa to talaga eh, naalala ko yan, siya yan no. Kasi shoutouts kay Silver Voice kasi siya yung tumulong na mag-research sa akin dito. Una-una niyang ginawa, niya bro, kilala ko yan. Si yan, Badong Aratilis ang pangalan niyan. Okay. Pinanood ko taman. And nagsisisi ako kasi pinanood ko to. Pero sana lang mapagbigyan nyo. Bigyan nyo lang ako ng konting AdSense dito para sulit naman. Pero papayag ulit ako, Badong Aratilis. Sama mo yung mga kasama mo dyan na humarasara sa akin. Tapos magdebate tayo. I-explain nyo sa akin kung bakit mali yung Supreme Court. Magkuha tayo ng arbiter, formal debate, kayong lahat, ako mag-isa. Okay? Tapos syempre, ayoko yung galawan na kunyari masasaktan. Kunyari wala naman sigurong sakitan na mangyayari kasi sabi ko sa'yo kulang ang 200 pag nangyari yun. Syempre hindi naman ako mananakit. Sa itsura ko ngayon, hindi naman ako talaga lalaban eh, di ba? Pero you know, I can fight you guys in a different manner. Pero wag kayong masyadong maangas. O, tuloy. Ay sasampahan na reklamo kung tayo man ay nakagawa ng krimen dito sa Pilipinas, dito tayo dapat sampahan. Hindi ganun yun. Hindi lahat ng bagay ganun. Halimbawa, nakagawa ka ng krimen sa Amerika. Kunyari, na pumunta ka sa United States tapos may ginawa kang mali doon, hindi doon ka sasampahan. Regardless kung Pilipino ka or hindi. Bakit ba sila doon sinampahan ng kaso? Number one, doon nagreklamo yung mga tinokhang nung araw. Okay, kaya nga si Trillanes naging correspondence na halos doon eh. Yun yung silbi niya. Talagang linaban niya yung kada isang nagrereklamo niya. Sila Attorney Conti, di ba si Attorney Conti, yung Christina Conti, yung nakikita niyo lagi sa mga interview, isa siya doon. O sila Father Flavi, 'di ba? Yan yung mga na lumalaban sa tokhang. Kaya wala pa si Marcos. Yung mga yan, ginagawa na nila yan. Ang problema lang ngayon, tinuluyan lang talaga nitong administration na to. Sino sisisihin nyo doon? Hindi ba yung mga Duterte dapat? Kasi atat na atat sila kumuha ng kapangyarihan. O ayan, nabigyan tuloy sila. Sinilip sila ngayon, sinilip yung pinagagawa nila ng administration na to. Tas yun, binigwasan, durog, walang abo, dusted. O, paano gagawin natin yan, no? Role model po. No? Role model si Bato ng pagiging isang tapat na Pilipino. Hindi nga nagtatago nga eh. Alam mo yun, ibig mo bang sabihin, bang nagtatago ka? Kasi yun yung isang ginagawa niya ngayon eh. Ano yung sinabi na ng DOJ ngayon. Ito yung pinangahawakan kong argumento. Sinabi na ng DOJ ngayon na siya ay fugitive of justice. And ang PNP at ang NBI and all agencies na pwedeng umaresto sa kanya can effectively arrest him. Paano mo sasabihin ngayon na role model yung tao na yun? He is a fugitive. You're telling me na ang isang fugitive ay role model? Come on. Ngayon, i-extend ko uli yung invitation sa inyo. Magdebate tayo. Kayong lahat, ako mag-isa. Okay? Tigilan mo na yung 200,000 nyo. Okay? Hindi kayo magbabiral doon sa
area na yun kung wala ako. Magpasalamat na lang kayo dahil kumita yung mga vlogs nyo dahil sa akin. Lalong-lalo na yung isa, sandamakmak yung natanggap ko na basyo. Wala naman akong ginawa, di ba? Kasi I'm at peace sa buhay ko ngayon. Gusto ko na lang mangwasak ng argumento ng mga DDS. Walang sakitan na ganyan. Kalokohan yan. Debate tayo. O paano? Yun lang. Gege mga lods.